Ibang klase. Oh, talagang kakaiba na talaga itong si Madriaga, mga kababayan, no? Parang special na, mga kababayan, with egg. Parang special mommy with egg na, mga kababayan. Dahil kahit andun na sa preso, mga kababayan, itong si Madriaga, nakakahagap pa rin ng mga chika, mga balita, at nakakapaglabas pa ng mga mga kababayan, mga statement. Alam niya ang pangyayari sa labas. Nakakulong yung ungas na yan eh. At ngayon, mga kababayan, parang na-offend pa daw siya doon sa biro ni Baste, ha? Doon sa Rage Coalition, mga kababayan, na biro ni Baste. Suntukan na lang tayo, Madriaga. Ayun! Sumagot! Nanood ka ba doon? May TV ba sa inyo, Madriaga? Kahit bawal naman, mga kababayan. At bakit ka nakakapaglabas ng statement? Handa daw siya makipagsuntukan ni Baste, mga kababayan. Puntahan mo lang ako sa Annex 2. Diyos ko, Lord. Tingnan yung kabulukan ng mga bangag administration na ito. Ang mga ganito mga balita, mga kababayan, is pilit nilang pinapabig deal para maligaw kayo sa inyong mga kabwisitan sa mga kurakutan na nangyari sa ating bayan. Panoorin niyo po, ha. Pumalag ang kilalang bagman ni Vice President Siya pa ang pumalag, si Madriaga. na si Ramil Ang iyaking Madriaga pa ang pumalag. Madriaga sa hamong suntukan ni Mayor Baste Duterte. Pumasa si Madriaga. Isa raw karangalan ang magpagsuntukan. Wow! Nung nagbasa ka pala nga, umiyak ka na. Paano na lang kung makakain ka ng kamao ni Baste? Ay, nakong ungas na to. Mayor Baste. Sa handwritten na sulat ni Madriaga, sinabi niyang kung magpupunta sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa, Ay, Diyos ko, Lord! ang makipagpalitan ng suntok. Ay, nako, ha. Kung ano-ano na lang ang kaungasan, mga kababayan, no? Sa tingin natin, ang nasa likod na naman ito, mga kababayan, itong pag-response di umano ni Madriaga. Ito namang mga bangag. Hindi yan papayagan, mga kababayan, na nagpadala daw ng sulat. In the first place, bawal nga ang ballpen o lapis, mga kababayan, sa loob ng kulungan. Paano ka makapagsulat? Sipa, uppercut, at kahit pa, Hindi. Ang pantapat lang sa'yo ni Baste, yung affidavit mo o basahin mo, Madriaga, iiyak na. Maaala-ala mo kaya ka na. Ungas. unang nagkamo ng suntukan si Mayor Baste ng bangko siya ni Madriaga sa supplemental affidavit nito. Oo. Dinamay na lahat ni Madriaga, mga kababayan. Si Kitty na lang kulang. Saan kasi doon na tinawag ko ng baliw at bading ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga anak nitong sina Congressman Pulong at Mayor Baste. Sabi ni Madriaga, baliw at bading. Hala si Baste. Ay, nako. Ang mga yatis na to, mga kababayan, no? Well, ni Baste, suntukan na lang ng walang restrictions. Kahit isama pa raw nito si dating PNP Chief General Nicolas Torre III Pati si John Vic. at ang isang anyay bangag. Bangag. Si Marcos. Kung matatandaan, dati na rin nagkamot si Mayor Baste kay Torre. Pumasa si Torre at nilay Kumasa. Andun si Baste doon sa grabe kayo, media. Stop it nga. Tama ng twisting, media. ang kanyang paghihintay sa boxing ring. Pero ni Anito Baste, hindi. Grabe. Alam nyo na naandun sa ibang Nagpaalam kay John Vic, mga kababayan. Nagpunta sa Singapore. Tapos hinamon ni Torre. Dahil alam niyang nagpunta sa Singapore. Tinuloy pa rin niya. Shadow boxing. Anong tawagan niyan? Baste, unggoy? Kau ha? Samantala, Welcome news din para sa mga mambabata sa kamera. Ang pagkakadakip kay ayun. Zaldi Welcome. Tapos, kabado na. Ko. Ang tanong ng ilan ngayon, paninindigan kaya ni Ko ang mga aligasyon niya laban sa Pangulo? Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuerte. Pag yan, mga kababayan, bigla yung bumaliktad. Si Sara na naman ang ituturo. Diyos ko, Lord, paano kaya nila iti-twist, mga kababayan, kung si Sara na naman hindi naman tumanggap si Sara ng flood control. Kinaltasan niya ang kanyang budget. Test ng Abante. Kaabang-abang para sa mga kongresista ang Kaabang-abang pagbabalik bansa ng mga dating buwang. kasamahan na si Zaldi Ko. Si PBBM mismo ang nag-anunsyo ng pagkakahuli kay Ko. Pero tila Parang nag-reporter na. Back to you, bangag. Parang ganyan lang. Back to you, nagva. Pasok. maaring magamit ang mga isisiwalat ni Ko sa panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo. Sinigundahan din ito ng ilan pa niyang kasamahan sa Makabayan Block. Makabuang black. Kanila, magbibigay daan ang pagbabalik ni Ko para i-testify under oath na ang kanyang mga revelasyon laban sa Pangulo
at ilan pang matataas na opisyal na sangkot umano sa korupsyon. Sa kanyang mensahe naman sa Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Leandro Leviste na kampante siyang hindi na babaliktad si Ko sa kanyang panlalaglag sa administrasyon. Dahil tandaan mo lang, Zaldico ha, 2 years na lang si Sara na. Isipin mo, maging wise ka. Kung hindi, disgrasya ka talaga. Kailangan lang niya na matiyak ang seguridad ng dating mambabatas. Ngayong nahuli na si Ko, si dating Speaker Martin Romualdez ang hinahanap ngayon ni Congress Meow Kiko Barsaga. Congress Meow! Naniniwala si House Speaker Boji D na ang pagkakaresto kay Ko ay malinaw na sinyalis ng commitment ng Marcos Jr. administration Wow, commitment! sa pagsugpo sa korupsyon. Lokohin yung mga ulol nyo. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ayan, Ridon, si Koke na naman. katotohanan ng Katotohanan sa mga sinungaling yan, oh. Bakit yan ang laging, mga kababayan, paborito talaga ng media, no? Nakakaumay na. habol kay Ko. Alam nyo, mainstream, kung gusto nyong maraming nanonood sa inyo, huwag nyo lang pag-i-interviewin itong mga kalibre ni na Ridon. Ang papangit ng mga ugali ugali ha. Wala nang may gusto niyan mga kababayan na manood. Well, ang gusto lang natin malaman kay Congressman Zaldico, yung po mga dagdag na impormasyon. No? Nakatanggap din ang Bicol Saro daw ha. Although wala ka pa nun. Pero yung partido mo rin doon. So, ibig sabihin, Sabi sabihin nila. lang yung totoo. Hindi ba? Dito po sa katotohanan po sa flood control, corruption. Yun naman po yung pinakamahalaga. Sino sa mga nagsabi nga nun? Doon sa Cabral Files pala daw mga kababayan, sabi ni Libiste. kababayan po natin. Pinamamadali na ni ML Party List Representative Laila De Ayan Lima na naman. Mga reject na naman mga kababayan in interview. pagpapauwi kay Ko para maharap na niya ang kanyang mga kaso at panumpaan sa tamang forum ang kanyang mga aligasyon. Nanawagan si Navota City Representative Toby Tiangco sa gobyerno na magpadala ng high-level team sa Czech Republic para raw agad mapauwi sa Pilipinas si Zaldico. Masaya rin raw siya dahil siya ang unang nagbunyag na si Zaldico ang utak ng pinakamalaking korupsyon Wow, masaya pa. sa kasaysayan ng Pilipinas. Under Marcos administration, tandaan nyo yan media ha. Tandaan nyo yan. So, yan lang ang isipin ninyo. Mangyayari ba itong korupsyon na to kung walang partisipasyon ng presidente? Ang sabi ni Mike Defensor mga kababayan na ang utak mismo ng korupsyon ay si Bangag. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Anong Abante. agenda nyo? Abantililing. Kakanta kaya si Zaldico kung si Ako Bicol Party List Representative Ano naman? Alfredo Garbin ang Isa pang ako bukol mga kababayan. Isa pang ako bukol. tatanungin. Walang nagtatanong sa inyo. Bakit yan, media? Yan ang tinatanong ninyong magunggong. Isisiwalat daw ni Ko ang lahat ng nalalaman niya Diyos ko, tungkol Lord! sa flood control scandal. Tingin ni Garbin, marami pang hindi nasasabi si Ko at dapat payagan ang dating kongresista na malayang makapagsalita. Mula sa pagiging makapangyarihang architect ng budget sa Kamara hanggang sa pagiging pugante. Ngayong liling. arestado na si resigned Congressman Zaldico, balikan natin ang mga kontrobersyang nabaon sa kanya sa flood control scandal. Nagbabalik si Hannity. Bago pa man pumutok ang flood control scandal, usap-usapan na ang mga problema sa national budget. Sa gitna ng budget mess, January 2025 na Budget mess makantihin talaga. dating Congressman Zaldico ang pwesto bilang House Appropriations Committee Chair. Sabi ni Ko, kailangan na niyang i-prioritize ang kalusugan niya dahil sa demanding nature umano ng kanyang posisyon. Dati-ratian, pa kay Sara mga kababayan, minute, no? Bilang Appropriations Chair, si Ko ang nakatoka sa Kamara sa pagpasa ng 2025 national budget na nasa 6.35 trillion pesos. Kinwestiyon na rin noon ang allocation ng pondo dahil mas mataas ang funding ng public works sector kaysa sa education, taliwas sa mandato Kasungahan. sa konstitusyon. Lumitaw din ang issue sa small BICAM, ang sinasabing closed-door meeting ng mga piling mambabatas mula Kamara at Senado na may last-minute decisions daw sa budget. Sa gitna ng taon, lalo pang umingay ang issue sa budget nang unang ibinalita ng BNC ang listahan ng umano'y insertions. July 2025 nang umalis ng Pilipinas si Ko para sa medical check-up umano. Pagpatak ng SONA ng Medical check-up na hindi na bumalik. Pangulo, Mahiya naman kayo. Maya naman kayo, Bangag! Diyos ko, Lord, that is the... nakakadiri talaga, kababayan, no, na sinabi ni Bangag, ang walang hiya.
Mahiyan. Papalakpakan pa. That is the most cringe mga kababayan na pangyayari ever na nasaksihan natin in our own eyes. Man kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Sana kayo na nga lang ang naanod eh. Mahiya naman kayo Ay, nako! lalo sa mga anak natin na Kadiri! mamana sa mga utang. As if naman no, ramdam niya mga kababayan no. As if. Pakisalayo, Jeff Rocks ka, ungas. Ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera. Oh, palakpakan no, mga buaya. Diyos ko Lord. Niya ng listahan ng top 15 contractors na nakakuha ng 20% ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nasa top 8 ang SunWest Incorporated, ang kumpanyang iniuugnay kay Ko. Nag-divest na raw si Ko sa kumpanya noong 2019 bago pa siya maging kongresista, pero base sa Ayan no, kung seryoso talaga si Marcos mga kababayan, bakit ano? Puro salita lang ngayon mga kababayan. Ang sinabihan niya, yung Congress, mahiya naman kayo, palakpakan pa sila. May nakulong na ba sa Kongreso mga kababayan? Wala. Si Zaldico nga lang ang kanilang kinasuhan. Kayo ang sinabi ni Bangag eh. Hindi naman, mahiya ka naman Zaldico. O, isa lang ang si Zaldico. mga naunang pagkilatis ng media, tila may red flags na ang SunWest, kabilang ang Red kalidad flag. ng mga proyekto nito sa ilalim ng iba't ibang Si Bangag administrasyon. din, may red flag ang puwet. September 18, 2025, binawi ng Kamara ang travel clearance ni Zaldico para pilitin itong umuwi ng Pilipinas. Binigyan siya ng ultimatum hanggang Ang September tambalustos, 28. o tingnan nyo mga kababaeng buaya oh. Anong sabi ni Guanzon, ang buaya ng Leyte? Hindi siya nakapag-comply at kalaunay nag-resign na bilang kongresista sa gitna ng ingay ng flood control scandal. Pagdating ng Nobyembre, binasag ni Ko ang katahimikan niya. Umamin sa video sa umano'y pag-facilitate sa bilyones na budget insertions habang idinadawit ang mga Baka may twist yan no mga kababayan no. Sasabihin ni mga kababayan later on ni Zaldico. AI lang yan eh. Kaya nga pare-pareho lang damit ko eh. Pambitag na naman mga kababayan. Bakit nakapost sa social media mo? kapwa politiko at ang Pangulo. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling Poster kasinungalingan. boy. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Yan ang posible nilang mga kababayan if ever na nag-aresto yan at bumalik. Posible talaga ang sasabihin na AI lang lahat yan. Oh. Dahil yan na ang kanilang bintang na una eh. Tapos sasabihin na lang si Sarah ang mastermind. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Matapos yan ang paglitaw sa mga Senate investigation na tumanggap daw si Ko ng cash deliveries kaugnay ng government projects. Ilang araw matapos ang mga paratang ni Ko, naghain ng graft and malversation charges ang Office of the Ombudsman laban sa kanya, kaugnay ng 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant at whole departure order laban kay Ko. Sinubukan pang maghain ng warrant sa tahanan ni Ko sa Taguig, pero wala siya roon. Dineklara na siyang pugante o fugitive from justice pagsapit ng Disyembre. Grabe no, ang Pilipinas, grabe talaga itong Marcos, ginagawa ng Marcos mga kababayan. Tingnan nyo, bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Nagpatuloy pa ang mas pinaigting na manhunt sa dating kongresista sa kabila ng mga naglitawang report sa kanyang appearances sa Portugal, Sweden at iba pang mga bansa. Pagdating ng April Fools? 16, kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Bongbong na Bangag. arestado na si Ko sa Prague matapos Prague? intercept ng Czech authorities dahil sa pagpasok sa bansa ng walang sapat na travel documents. Talaga bang inaresto o na-apprehend lang mga kababayan tapos pinabalik? Baka ganyan lang din mga kababayan eh. Walang confirmation eh. Nasa kustodiya na siya ng mga otoridad habang nakikipag-ugnayan ang Philippine officials sa kanyang pagbabalik sa bansa. Bakit hindi binalita sa na talagang ang source hindi si Marcos? Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Hanap tayo. Sumulpot na rin ang pangalan ni Zaldico sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Andito na si Bong. Binunyag kasi ng isang testigo na umabot sa Ang sacrificial lamb na si Bong Revilla. 800 milyong piso ang isa sa mga cash delivery sa dating kongresista noong 2023. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
Nagawit na rin si dating House Appropriations Chair at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico sa bail hearing para sa kasong malversation na kinahaharap ni na former Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa Yan si Bong, mukhang makaka-bail yan mga kababayan, makakalabas din yan. Andun na andun sa korte mga kababayan, parang mag-file na ng bail. Wala, in short, walang mga politiko talaga mga kababayan, kahit si Bong na talagang napakalayo mga kababayan sa doon sa talagang issue na center sa Kurakutan ng flood control. Although, hindi natin sinasabing hindi yan kasabat mga kababayan o parte. Pero, not even close sa dapat talaga mga kababayan na managot dapat managot. Testigo ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Sandigan Bayan 3rd Division kanina, tinanong siya ni Chairperson at Associate Justice Carl Miranda tungkol sa pamamahagi ng listahan ng mga proyekto sa mga proponent. Paliwanag kasi ni Alcantara sa korte, binibigyan niya ng listahan ng mga proyekto sa 1st District ng Bulacan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang ibinibigay ni Bernardo sa mga senador at kongresista na maaaring maging proponent ng mga proyekto at ang isa raw sa mga ito ay si Ko. Ayon sa testimonya ni Alcantara, tinatayang nasa 800 million pesos ang pinakamalaking halagang na-deliver kay Ko noong 2023. Diyos ko Lord, tapos sa uli sila mga kababayan ha. Ang pinag-uusapan dito, billion, trillion, tapos nagsauli ng 600 million. Marami pa silang nagsauli, hindi lang iisa. Mukhang mabibigyan na ng immunity mga kababayan. Kaya pala si Alcantara yung later part ng mga hearing mga kababayan si Alcantara, nakatawa-tawa na mga kababayang animal. Grabing pambabastos na ito sa mga kababayan ating sambayan ng Pilipino. Ni 21 raw nakilala ni Alcantara si Ko sa pamamagitan ni Bernardo dahil naghahanap niya si Ko ng district engineer kung saan maaaring makapaglaan ng pondo para magkaproyekto. Mayroon din anyang aid si Ko na tumatanggap ng mga cash delivery mula kay Alcantara. Pagdating naman kay Revilla, tila hindi pa rin malinaw ang pagkakaugnay niya sa umunoy 92.8 million peso Ghost Flood Control Project Sacrifice ka sa Bong. Bulacan. Matapos sabihin ni Alcantara na wala siyang personal knowledge sa pagkakasangkot ng dating senador sa proyekto. Hindi raw alam ni Alcantara kung talaga bang nakatanggap ng 30% na kickback mula sa ang nag-iisang nakulong mga kababayan, mukhang makakalabas proyekto pa. si Revilla dahil nabanggit lang daw ni Bernardo sa kanya na sabing impormasyon at wala na siyang ibang hawak na ebidensya. Bagay na ikinatuwa ng kampo ng dating senador. Lalaya na si Bong. Revilla. Mariinding itinanggi ng abogado ni Revilla na nakatanggap ng 30% kickback o commitment ang dating senador mula sa flood control project. Yes, very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? 1 million percent. Bukod pa sa pagkakabanggit kina Revilla at Co, Absolutely umamin din si pa, Alcantara false na nasa pa. 30 to 35% lang ng kabuuang alokasyon ng bawat flood control project ang napupunta sa aktual na implementasyon nito. 25 to 35% daw kasi ang grabe, napupunta sa mga project nakukurakot. proponent at 1.5 to 2% naman ang kanya nakukuha. May royalties din daw na napupunta sa mga kontratista na nabanggit na rin ng naunang witness na si Sally Santos, ang may-ari ng Sims Construction Trading na siyang nakakubra ng questionabling proyekto sa Grabing Pantibulacan. pagnanakaw. Sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Na subcontract ang pagsisecure sa First Family, sa kay Marcos, kay Lisa, parang may pumasok na subcontractors na pribado. Narinig ko rin yan po, sir. At mabuti binanggit mo ngayon yan, ano? Ibig sabihin, sir, mayroon pala mga kanya tungkol dyan. Yes, it creates distrust among the soldiers, no, itself, no. So, mahirap 'yon dahil sila mismo pinagdududahan ng Pangulo. Mahirap yung ganung style. Yes. Sir, may follow-up lang ko before ko ipasa balik kay Ma'am Lorraine pa. Kasi we will have to wrap up your interview para naman hindi ka masyadong mawala dyan sa event na pinuntahan mo. But exactly the way you describe it, yung traditional concept ng chain of command, yun ang question ni Colonel Mungao na sabi niya, if the commander-in-chief being at the top of the chain of command is the source of corruption, scandal, at ng drug addiction at ang kanyang pamumuno bilang presidente at the same time commander-in-chief ay apektado na, I cannot continue to recognize that kind of chain of command, not because I do not exercise loyalty to the organization of the AFP,
into the chain of command, but because the problem is in the chain of command itself, wherein the commander-in-chief who is Bongbong Marcos Jr. ay siya mismong pinanggagalingan ng pagkabulok ng lipunan at ng pamahalaan. How do you react to that kind of line na pinanindigan ni Colonel Munggaw? Yeah, actually, inexplain niya rin sa amin yun, no? Nung bumisita kami sa kanya. Ang ano naman niya, hindi naman niya talaga break yung chain of command dahil tinanggal niya lang yung trust niya sa Pangulo. So, yung chain nandoon pa rin except yung dun sa taas. Kumbaga, nawala yung respeto niya, no? At sumusunod pa rin siya sa chain of command, hindi niya dinisregard yung direct superior niya. Si CGPA, ano pa rin siya, sumasaludo, pati kay Chief of Staff. So, ang pinutol lang niya, yung respeto niya, which is personal, ano niya yun, belief, no? Walang masama doon. Kung talagang hindi mo, kasi iba yung courtesy sa, sa respect, no? Siguro doon sa yung respect nawala sa kanya, no? Nawala na yung respect niya sa presidente. Pero yung courtesy sa mga ibang sa member ng chain of command, including respect sa chain of command, except dun sa president, yung highest link, no? Ay nandoon pa rin, matatag pa rin sa kanya. Okay, I understand about that, sir, and I'll give the last question interaction to Ma'am Lorraine before before we let you go sa interview na to. Ma'am Lorraine, go ahead po. Sir, nung time ni FM Senior, no, na nawasak din yung tiwala ng taong bayan sa armed forces kasi siya si Medyo mahina, hindi ko marinig. Sir, Pakiulit. what about this, sir? Can you hear me? Can you hear me? Yeah, okay. So, during FM Senior's time, nawasak yung tiwala ng taong bayan sa armed forces of the Philippines dahil si Marcos corrupted the armed forces, nagbigay din ng suhol katulad nung ginagawa ng anak niya ngayon, 'di ba? So, and then it took a long time for the armed forces of the Philippines to regain back the trust of the Filipino people. So my fear is ganon yung mangyayari ulit, that if we ever get out of this, of course we're gonna get out of this, pero the long-term damage that Bongbong Marcos is wreaking on our country, to the armed forces of the Philippines, is serious. No, so yung other question ko, sir, at what point will the soldier, the individual soldier stand up? Kasi yung the capacity of government to hurt millions is very strong precisely because of the bureaucracy, 'di ba? Andyan yung existence ng bureaucracy, there's a semblance of legality in what they're doing because they have Congress, they have hearings, maybe they have workshops, they have whatever we do it at work, diba? But actually, like what has come out in the exposés, no, they had meetings about this, no, the secretaries were involved, Amena Pangindaman was asked to put in insertions kung ano ang utos ng hari, gusto ng hari. My point is yung tinamaan ng lintik na chain of command na yan is part of the bureaucracy that hurts the Filipino people because you are still holding that guy there who is so clearly not fit to lead the country. You're still giving him support and propping him up. And up to what point will the sovereignty of an individual soldier stand up and say, I will not be part of this? The way Colonel Odi Mongao did. No, so you get my question, sir? Na yung harm and yung change. So yung saan naabot bago mag-react ang armed forces, parang gano'n? Yes, sir. Yes, sir. Well, actually, yung kasi puno na lahat, hindi lang taong bayan, actually nasusuppress lang ito nung kasalukuyang administrasyon dahil nga sa pera, sagana sa bilyon-bilyon kasi yung kontrolado nila, and even the media, kitang-kita naman natin, yung mga mainstream. Yes. Ang nangingibabaw na nga lang yung mga nasa social media kagaya ninyo, Yes, sir. Na nagsasabi ng katotohanan. Pero yung biruin mo yung example na lang, yung 18 na hindi man lang kinover ng mainstream, Ngayon, ang kasundaluhan, actually, gaya na sinabi ko, marami ng galit, Nagmamasid sila. And ang
malamang nag-iintay yan ng tinatawag na tipping point, no? And actually, ang nag-create ng tipping point itself, ito yung gobyerno mismo, no? And by doing their various schemes, yung manipulations nila, ay nagdadagdag lahat yan, no? So, it's a matter of siguro pag nakita ng armed forces na talagang marami nang nag-ipon-ipon, and perhaps pagka ito ay pinersang kumbaga buwagin, no, ng mga kapulisan at utusan sila na gamitin ang dahas pati ang military, palagay ko yun na mismo ang magbubunsod sa military na talagang umaksyon. Kasi kung talagang makikita nila na ito na yung pinakasukdulan ng abuse ng gobyernong ito, Like malamang diyan kikili. Ang ano diyan is pag nagtipon-tipon ng tao at binilit na buwagin, no, ng marahas, palagay ko diyan papasok ang military. I agree to that. Ma'am, mag-final question ko kay Colonel Kita. We can have him back again na maganda-ganda ang kanyang location dahil na-disturbo natin ang kanyang pag-attend sa isang event, but we are thankful about that. Sir, hindi namin panalagpasin ito pero kuhanan ka namin ng reaksyon. Nahuli po ng otoridad ng Czech Republic, ng Czechoslovakia, si Ginoong Saldico, who was part of the inner circle ng sindikato ni Marcos at Romualdez. The way he identified the operational conduct and relations of Marcos and Romualdez in terms sa sindikato ng pangungulimbat at pangungurakot sa pondo ng bayan. Ano ba ang inyong ini-expect from the UBI? Are you hopeful na magkakaroon ng panibagong pag-alsa sa interes ng taong bayan na manindigan na dahil pwede nang gamitin ni Saldico ang pagkakataon na ito na panindigan at ilahad ang lahat-lahat tungkol sa pagkakasangkot ni Marcos at Romualdez bilang pinunong salaring kriminal sa pagkakaroon ng pandarambong sa ating bansa. Are you hopeful and looking at affirmative possibilities of things to happen with Saldico's possible return or open testimony in court and in the case involving the flood control scandal? Go ahead, Sir Kita. General Sir. Okay, bago ako magbigay ng comment dyan, gusto ko lang munang linawin na kasi yung pagka-aresto ni Saldico, no, sa statement ng Malacanang is captured, no, as if they have something to do about it, no, dahil captured ang ginamit nila pero in fact wala lang siyang dokumento kaya na-aresto siya doon ng mga opisyalis doon, no, sa Czech Republic, Czechoslovakia, no. So I expect na maaring i-twist nila yan yung maaring i-twist nila yung didistansya lang ako at nag-uuwian Okay, sir. maaring i-twist nila yung yung narrative diyan, no, palalabasin nila na may kinalaman sila sa diyan sa pag-aresto, pero sa totoo lang ayaw nila na makabalik yan si Saldico, no, dahil pag siya ay nakabalik, and I am hopeful na kahit papaano kung sana makabalik nga, dahil kung siya ay makabalik talagang lalabas na yung tunay, yung mga mastermind talaga na siniwalat naman niya yan. Binanggit niya si PBBM, sila Romualdez, and yung others na involved, no? So I'm hopeful na sana mapauwi talaga siya dito at tutuhanin ni Lacson yung kanyang statement na bubuhayin daw niya ulit yung investigasyon niya. Hopefully. But I'm sure, personally, ayaw yan palagay ko ng gobyerno na makabalik siya dito. Dahil mas pabor sa kanila na nandiyan lang siya sa malayo. Yes. So, yan ang kasi siyempre si Saldico, nagbigay na rin yan ng kanyang affidavit na sarili, no? Nireveal na niya yan, obviously. Meron na yan. Para kung sakaling ano man ang mangyari sa kanya, madisgrasya siya, mailalabas lahat. So, and I'm sure na hindi rin siya kampante. Baka nga ang gawin niya is mag-apply yan ng asylum. Kasi alam ko,
citizen yan, no? Portuguese passport holders, sir. So kung dual citizen siya, he can apply doon sa isang citizenship niya. Kung saan bansa yan, sa Portugal ba? So hindi yan gustong bumalik dito dahil ayaw ko naman sabihin na pero kung ikaw yun nandoon, yung buhay mo, poproteksyonan mo. Yeah. And in-identify niya mismo, But I'm sir. hoping na sana makabalik siya para lumabas na. Oo, pero briefly, sir, in-identify mismo ni Saldico na sinabihan siya at pinagbantaan ni Romualdez na babarilin papatayin kita. Maganda yung punto mo, sir, na nagkataon lang ito. Ngayon, they want to hype up in the media, pero sa totoo lang, ayaw nilang lumantad at maglantad si Saldico ng buong katotohanan. But because of the limited time, gusto ka naming interviewin ulit ni Ma'am Lorraine kasi magandang anggulo yan. Ngayon ko lang na-appreciate yung anggulo na yan na kunwari lang na natutuwa si Marcos kasi nag-post pa siya na nahuli daw si Saldico, pero tama ka, aksidente lang yon dahil na-check siya sa border. Hindi yun operation ng Philippine authorities. Tama ba, sir? Yeah. Of course, gusto nilang sabihin na captured. Sige, thank you very much. Alam namin, sir, na disturbo ka namin. Mag-ingat ka pa. Okay lang. Thank you, sir. And maraming salamat, General Carlos Kita. Thank you. Yun, mga kababayan.